Sa last vlog ay naipakita ko nga sa inyong ibinababa nga itong aming cabinet at dito nga siya sa bubong idinaan dahil medyo may kalakihan. Kaya naman ichichika ko na sa inyo ngayon kung bakit ba namin ito ipinababa, mukha pa namang siyang okay at mapapakinabangan. Bali ganito nga itsura ng cabinet sa aming kwarto nung hindi pa nga siya naaalis. Mukha naman talaga siyang okay at maraming mailalagay. Kaya lang medyo malapad nga yung size niya at sumasakop nga ng space, kaya dun sa may bandang bed medyo masikip na rin tignan. Kaya ang siste ay naisipan ni Daddy Boss na magpa-customize at itong dati nga ay ipinababa na namin at medyo may kalakihan nga ito, kaya dito sa bubong idinaan. At yung ipapalit nga rin ay sa bubong na rin dinaan dahil hindi rin nga magkakasya dito sa loob ng bahay. Ito nga yung mga cabinet at dito pa rin siya sa dating pwesto ilalagay at ito naman nga nung naikabit na. Hindi ko na nga sila masyadong na-videohan nung in-install ito dahil medyo mainit dito sa taas at nakakasagabal lang ako. Medyo mabilis lang din yung pag-install nila dito sa cabinet dahil marami sila at eto na nga yung kanyang final look. May pasalamin pa nga ngayon ang inyong Mima, ayan, pwede na akong mag-OOTD check dyan. Tapos ang isa sa nagustuhan ko dito ay meron na nga ring lagayan yung mga bag namin dun sa itaas, kaya hindi na siya masyadong kita. Dahil tapos na nga rin yung cabinet, eto naman nga ang haharapin ko. Hindi pa ako nag-uumpisa pero pagod na talaga ako. Sobrang dami nga nitong mga gamit, imagine, sa aming dalawa pa lang to ni Daddy Boss. Kaya habang inaayos nga namin ito ay nagbabawas na nga rin kami ng mga ipamimigay. At this point, ramdam ko talaga yung pagod ng mga oras na yan dahil nga ito rin yung araw nagkumpil si Ate Carmela at maaga nga akong gumising. Hapong-hapon na nga yung katawan ko dahil gusto ko na rin talagang matulog muna, kaya lang ang dami ko pa talagang aayusin. Una nga naming inayos itong mga damitan ni Daddy Boss at hinangar ko na nga rin itong kanyang mga long sleeve. Pagkatapos, saka ko naman nga finold isa-isa itong mga natitira pa niyang mga damit. Nagtulong na nga rin kami ni Daddy Boss para mabilis nga rin kami agad makatapos. Then, saka ko naman nga ipinalagay kay Daddy Boss isa-isa itong mga natapos na naming tiklupin. Eto na nga yung lahat ng damit ni Daddy Boss, hindi na ganun karami at nagbawas na nga rin kasi siya. Mas organized na nga siyang tignan ngayon dahil ang ganda nitong aming cabinet. Next naman ay ang mga bag at dito nga sa may bandang itaas ang kanyang lagayan. Pinunasan ko na nga rin isa-isa itong mga bag ko para mailagay na nga rin dun sa itaas. Iilan lang din naman to, yung iba nga iregalo pa. Hindi rin ako mahilig sa mga mamahalin, kaya yung iba dyan talagang online lang nabili. Hindi pa nga natatapos ang pagliligpit ni Buntis dahil etong side naman ng damitan ko ang aayusin ko. Napakarami ko nga ring damit, pati nga yung mga short na maong na hindi ko naman masuot, kaya lang nanghihinayang naman akong ipamigay. Syempre papayat pa ako, no? Pero nagbawas pa rin talaga ako ng mga hindi ko na talaga sinusuot at hindi rin magkakasya sa cabinet. After ilang oras ng pagliligpit, nagpalit na nga rin ako ng aming bedsheet para mas maging maaliwalas at malinis na dito sa aming kwarto. Satisfied naman ako dahil medyo lumog na nga dito sa may side ng aming cabinet. Up next sa ating vlog, itong second room naman ang aming aayusin dahil finally ay dito na nga matutulog si Gael dahil malapit na nga rin akong mga anak. Kaya abangan nyo na lang ang transformation ng room na to. Yun lang. Thanks for watching.